2004, December 4, nung galing siya ng Santa Ana, pagod siya yung time na yun. Sabi niya, para siyang nahihilo, nawala na siya ng malay. Sabi nga nung isa namin kasama, Ate Sara, wala na si Pastor, wala na siya. Sabi ko, dalhin natin siya sa pinakamalapit na hospital. Ang naging findings kasi ng doktor sa kanya, aneurysm. Kailangan niyang maoperahan kasi lamat yung ugat niya doon. Na pag hindi naagapan yon, sasabog. Meron nga kaming ka-churchmate na lumapit sa akin na doon ko nalaman na si Pastor pala ay meron siyang insurance. Noong unang magpunta po si Mrs. Sara Ramirez, sinabi na po namin sa kanila na hindi po maiga-grant yung critical illness benefit for stroke dahil may mga requirements pa po ang kontrata na hindi pa po nami-meet. Sabi ko, hindi na po ako makakapag... Paano kung magantay ako ng 30 days tapos namatay na palang asawa ko? Di useless yung insurance na sinasabi niyo. Pero talagang umiyak ako kasi yung bang ito na yung inaasahan mo. Sabi ko gano'n. Tapos wala pala ako makukuha. Sabi ko gano'n. Sabi ko wala na talaga. Paano opera ng asawa ko? Sabi ko gano'n sa kanila. Sabi po ng aming presidente, siguro hindi tayo magkakaroon ng peace of mind kung alam nating may nangangailangan at meron tayong magagawa para dugtungan ng buhay, hindi tayo kumilos. After 1 week, pinagbigyan naman nila yung kahilingan namin at dahil doon, natuloy po ang operasyon niya. Gumawa pa ako ng sulat. May ako ng thank you na dahil sa Pioneer, malaki ang naitulong sa kanya. December 25, kasama ko yung mga anak ko. Pumunta sila doon. So, naging masaya ang aming Pasko. Tapos, tuloy-tuloy na ang kanyang pagaling. That is our appointment with God. Walang makakapigil nito. Kaya kung patay-patay talaga. Kanya lang, kung gusto pala akong buhayin ng Panginoon, paano ang gagawin niya? Kung gusto ako i-sustain ng Panginoon, i-sustain yung buhay ko, sino yung gagamitin niya? Paano niya gagawin ito?